Simon, bakit kayo namumutla? Huwag niyong sabihin ng isang biyasang mulakbay ay namumutla sa ilog Pasig. Mamili ka, Basilio. Kamatayan o kinabukasan? Patawad, pinahuli na kayo. Patay na si Maramara. Buhay pa siya. Duwag ka! Kamatayan o kinabukasan? Nakikita niyo ba ang suot ko? Pambihira talaga yung asawa ko. Nilayasan pa naman ba ako? Hoy, Kapitan! Pakiblisan ang takbo ng barko. Ang hina. Patawad, ngunit hanggang dito lang ang kaya ng vapor. Apakababaw talaga ng ilog na ito. Ang hina tuloy ng takbo ng makina. Ang lunas ay napakadali at walang magugugol ng lugar. Walang dapat unahin kundi isang kanal patungo hanggang sa paglabas na maglalabas ng Maynila. Makakatipid ng lupa, mapapaikli ang dinadaanan at maiiwasan ang pagtaas ng buhangin sa ilog. Hindi ako makakasang-ayon sa panukala mo, Ginoong Simeon. Napakalaking pera ang magugugol at maraming kabahayan ang masisira. Pwes, hayaang masilang dapat masira. At saan naman kukunin ang mga salapis kung babayad sa mga manggagawa? Baka magdulot yan ng isang imagsikan. Huwag silang bayaran. Mga bilanggo ang gagawa ng kanal. At kung kukulangin, ang mga mamamayan nating gagamitin. Imagsikan? Kabaliwan! Nakimag-imagsikan ba ang mga Hudyo o Ehipto? Ngunit wala tayo sa Ehipto ng mga Hudyo, Ginoong Simeon. Kinalulungkot ko, pero hindi ako makakasang-ayon sa panukala mo. Akademya ng Kastila, tiyak akong hindi iyan maisa sa katuparan. May katuparan po. Naregaluhan ko po ng 2 kabayo si Kapitan Irene at nangako siyang makikipag-usap sa Kapitan General. Kung sa bagay, hindi naman masama ang panukalang iyan. Pero sa panahon namin, Latin ang aming pinag-aralan. Ngayon, nag-aaral na ng Latin ngunit walang libro. Meron ng aklat, ngunit hindi itinuturo. Siya nga pala, pabor ba si Padre Florentino sa inyo ni Paulita? Wala siyang tutol. May bigay pa nga siya ng payo tungkol sa pag-aasawa. At ang tanging hadlang lamang ay si Doña Victorina. Pumapayag na lang ako dahil sa takot na mawala ng kapitan. Ang totoo, nagtago si Don Tiburcio sa bahay ng aking amahin. Huwag ka sana magalit, Ginoong Isagani. Pero sapagkat, totoo bang naghirap ba yung bayan? Kaya hindi kayo makabili ng alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Huwag ka na magalit, binata. Halina't sa bayan niyo ako mag-uminom ng serbesa. Maraming salamat, ngunit hindi kami umiinom. Ganun ba? Bakit kumukulo ang dugo mo sa kanya, Isagani? Ewan ko ba, Basilio? Unang tingin ko pa lang sa kanya ay iba na ang nararamdaman ko. Aba oo, si Kapitan Tiago ang una niyang binisita sa kanyang pagdating. Napapabalitang isa rin siyang kaagaw sa mana. Bumalik si Simon sa Cavite at narinig na nagkukwento ang mga kapitan tungkol sa mga alamat. Maraming malulungkot at masasayang alamat ang ilog na ito. Nariyan ang bato, pinagsamantalahan at ginawang pugad ng mga tulisan. May kwento rin tungkol kay Doña Jeronimo. May magkasintahan daw sa Espanya. Naging arsobispo sa Maynilang lalaki. Nagbabalat kayo ang babae. Naparito at hinihiling sa arsobispo na sundin ang pangakong papakasal sila. Iba ang naisip ng arsobispo at itinira ang babae sa Yungin malapit sa Ilog Pasig. Teka. Huwag niyo kakalimutan ang pinakamaganda at pinakatotoo sa lahat. Ito ang milagro ng San Nicolas. Si San Nicolas na nagdigtas sa mga Inchik sa pagkamatay sa mga buhayang naging bato. Nang dasalan ng Inchik ang santo. Napakaganda ang anyong isang takot na inchik. Tubig sa ilog at ang mga bato. Magnifico.
Pero may tanong ako, Kapitan. Alam niyo ba kung saan napatay isang lalaking nagngangalang Gibara, Navarro Ibarra? Siya si Crisostomo Ibarra. Ayon sa tumugis kay Ibarra nang malapit na siyang abutan ay tumalon sa bangka. Sa paglitaw ng kanyang ulo ay pinaulanan na siya ng bala. Nawala sa kanilang paningin at ang tubig ay nagkulay dugo. Ang kanyang bangkay ay kasama na ng kanyang ama. Hindi ba isa siyang pilibustero? Ibig sabihin napakamura lang ang kanyang pagkalibing. Ginoong Simon, bakit kayo namumutla? Huwag niyong sabihin ng isang bihasang manlalakbay ay malulula sa ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Siya nga pala, Kapitan. Magkwento ka pa nga tungkol sa buhay ni Crisostomo Ibarra. Si Ibarra ay laki sa ginhawa. Matalino kaya sa Europa nakapag-aral. Sa kanyang pagbalik, nalaman niya ang kahindik-hindik na nangyari sa kanyang ama. Ang kanyang katipa na si Maria Clara ay hindi pumayag na magpakasal kay Linares. Mas pinili pa niyang maging mongha at manatili sa kumbento kahit sa pagtutol ni Padre Damaso. Walang nagawa ang mga padre. Matatag ang panindigan ni Maria Clara. Pinahanga ako ni Maria Clara. Bibihira lang ang kanyang mga babae. Nasaan ba siya ngayon? Si Maria Clara ay nasa kumbento na. Kahapong hindi na maibabalik, ngayong walang saysay, at kinabukasang walang katiyakan. Yan ang kasaysayan ng aking buhay. Naalala niyo pa ba si Kabesang Tales? Siya ang nag-aruga kay Basilio. Ang anak niyang si Tales ay namatayan ng asawa at anak na dalaga. Siya ay naging kabesan de barangay ngunit ayaw niya nang nagtrabahong iyon. Naging gwardiya sibil at si Huli ay napilitang isanla ang sarili para matibos ang ama. Hindi ako makakapayag kung aalis ka. Babalik na ako sa gubat. Patawad, Ingkong, pero ito lang ang paraan para maitubos ko si ama. Ganyan ba ka-importante ang agnos na ibinigay ni Basilio upang isang lamo ang sarili mo kay Hermana Pensyang? Opo, Ingkong. Ibinihag na nga si Tales at ngayon, ikaw ay magpapanilang lamang dahil sa pera. Huwag kayong mag-alala. Ginagawa ko ito para kay ama. Gabi na't inilalakad na ang proyesyon ng Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naaabala sila sa daan dahil nalimutan ng kotsero ang sidulan nito at walang ilaw ng parol kaya't binugbog ang mga gwardiya sibil. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nanatili si Basilio, ngunit di siya makakain ng hapunan dahil sa mga ulat na binigay ng utusan. Pumunta siya sa libigan ng kanyang ibang namatay, 13 taon na ang nakaraan. Ano ba itong naririnig ko? May paparating? Ginong Simon, imposible. Siya ang taong tumulong sa paglilibing kay Ina at sa pagsunog sa isa pang lalaki. Sino sa dalawang lalaking ito ang namatay o ang buhay na nabubuhay? Simon, si Ibarra? Huwag kang lumapit kung ayaw mong mamatay. Ginoo, nakita na po tayo. 13 taon na ang nakaraan. Sino ako sa inyong palagay? Ikaw ang taong matagal nang inakalang patay na. Basilio? Ikaw ay nagawawak ng lihim na maaaring kong ikasawi. At ngayon natuklasan mo pang aking lihim na maaaring ikasawi ng aking mga binabalak. At tanging kamatayan lamang ang kasagutan dyan. Pero ligtas ang iyong lihim. Ika'y marahil hindi ko kayang pagsisiyan na di ko patayin. Gaya ko rin ay meron ka dapat ipagtuos. Sa lipunan, ikaw at ako ay uhaw sa katanungan na dapat tayong magtulungan. Karunungan ko matulungan ka, ngunit ayaw ko makialam sa politika. Naniniwala akong karangalan ang makapagligtas sa bayan. Tinagalang ko ang iyong desisyon.
Pasok po kayo, Ginong Simon. Maraming salamat. Sa palagay mo, sapat na ang revolver laban sa mga tales? Iwan ko po. Ito yung mga bilyating mahirap pagpatayan. Teka lang kabisang tales. May ano ka ba sa akin? Wala, Ginong Simon. Nasaan po ang agnos na binigay ni Basilio kay Huli? Ibinigay dahil kanina niya Clara sa isang itamin na nagpapagaling kay Basilio. Gusto ko itong bilhin ng 500 piso. 500 piso? Pero dapat mo na ito malaman ni Huli. Ganun ba? Sige, kayo na ang bahala. Dumalaw si Basilio kay Hermana Pechang para tapusin si Huli. Sige na po, Hermana Pechang. Payagan niyo na akong kunin si Huli. Hindi pa ba sapat ang ginawa niyang pagpapaalila sa iyo? Kung ganyan ang nangyari, eh sana di ko na lang siya pinautang. Hindi naman pala tutubo ang aking salapi. Huwag niyo kayong tumutol, Hermana Pechang. Handa ako magbayad. O sige, payag ako. Paalam na po. Salamat, Basilio. Makita lang kitang masaya ay masaya na rin ako. Pero hindi pa rin namin alam kung saan kami titira. Teka, ba't ka napangiti? Halika, may papakita ko. Basilio, hindi ko talaga maisip kung paano kita pasasalamatan dito. Gagawin ko lahat para sa iyo, kaya wala kang dapat alalahanin. Ayoko na talagang mag-aral. Oy, Balasido. Makapag-aliw ka ba ng bakasyon? Ewan, ikaw? Masayang masaya. Marami akong nakita mga magagandang babae. Teka, anong nangyari sa mga nakarang araw? At sumagot si Placido at tumungo sa klase, ngunit nagdadalawang isip siya. Sa klase ng piska, sinabi ng propesor na 15 araw nang hindi pumapasok si Placido. Ngunit hindi makapaniwala si Basilio at iniinsulto niya ang padre. Pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta, isang batong na abogado. Bakit hinahangad niyo pang ituro ang wikang Kastila? Pagdating ng panahon, tubuan na kayo ng ubay katulad ko. Baka sabihin niyo pang hindi ako nagbulaan sa inyo. Hindi ito sariling pangkagustuhan. Ako'y napag-utusan lamang. Ngayon, hindi mo pa masasabing ako'y nakatulong sa kapwa. Pero sa bawat puting buhok ay magsisilbing tinik ng aking kakulangan. Paalam. Hanga ako sa kanya, pero siya mismo ang gumagawa ng kanyang sariling libingan. Nagdaos ng pagiging sa bahay ni Quiroga dahil nais niyang magkaroon ng konsulado ng mga insik. Kinausap siya ni Simon. Makinig ka. Ang 1,000 utang mo ay gagawin kong 7,000 kung papayag kang itago ang ilang kahang baril na darating ngayong gabi. O sige, papayag ako. Nagkaroon ng salo-salo sa Prensita Mansinita, sina Pekson, Sandoval, Isagani at Makarig. Oh, Makaraig, ano na ang nangyayari sa nilalakad natin? Hindi pa ganap Sandoval at kaialang tayo makakasama sa mga mamahala sa akademya at tayong maniningil ng mga aboloy. Bibigay yon sa mga inakyamang pipiliin ng korporasyon at saka lang tayo bibigyan ng katibayan ng pagkakatanggap. Ang nakakatawa pa ay tinayuan ako ni Padre Rene na magdiwang sa isang piging. Piging na lason?
Yan ang dapat nating gawin. Akala ko pa naman ay tagumpay tayo. Yun din ang akala ko. Gabi na ngunit nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Kailangan ko ba itong tapusin? Kamusta ang may sakit, Basilio? Ginulat niya ako, Ginoong Simon. Masama ang kanyang kalagayan at maaari siyang mamatay anumang oras dahil kumalat ang lasang sa kanyang katawan. Kaunting-unting nalalason, katulad ng Pilipinas. Basilio, makinig kang mabuti. Sa isang hudyat, sisiklab ang isang himagsikal. Noon pa man ay ayaw kong sumali. Pamili ka, Basilio. Kamatayan o kinabukasan. Nakakatiyak ba kayo ng tagumpay? Hawak ko ang pamalaan, Basilio. Nasa aking kamay ang kapitang general. Pero ano ang gagawin ko? Dahil hindi ako pwedeng malayo sa gitna ng laban, gusto kong puntahan ng Puerto ng Santa Clara at kunin ang isang importanteng babae na tayo mga nakakilala. Si Maria Clara? Oo, siya nga. Siya lamang ang dahilan kung bakit ako nagbalik. Patawad, pero huli na kayo. Patay na si Maria Clara. Anong... Sinungaling ka. Nagsisinungaling ka, Basilio. Buhay pa siya. Duwag ka! Totoo ito. Siya nagkasakit at hindi na nakailangan. Dahil siya. Hindi mo na nalaman kung buhay pa. Ano na yung sige lahat ng ginawa ko? Wala na siya. Kawaawang lalaki. Nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene kaya sumama ng loob ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot din kay huli. Pumayag ka na, Huli. Walang gagawing masama si Padre Camora pag nandito ako. Hindi tayo nakatrintiyak. Hindi nga siya nakonteto sa aking pasasalamat nung pinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin. Hahayaan mo na lang bang mabulok si Basilio sa kulungan? Huli, sandali. Sige na, magtungo na tayo sa kumbento. Kung ayaw mo pumasok, umalis na tayo. Hindi na nalaman kung ano ang nangyari sa loob. Tahimik noon nang nahulog ang isang katawan ng mula sa itaas at paglabas ng parang may nababaliw na babae. Marami ang nadulok ng mga paksim, marami ding ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ang pagkakasal ni Nad Juanito Perez at Paulita Gomez. Hindi yan ang gusto ko. Gusto kong maglakbay at tumira sa syudad. Juanito, ikaw ang pakakasalan ko. Talaga, salamat. Matutuwa talaga si ama niyan. Pupunta sila Simon at ang Kapitan General. Basilio, kamo? Palayain mo na po siya. Hindi pwede. Isa itong leksyon para sa taong katulad niya. Pero wala siyang kasalanan. Walang pero-pero, ipapatay ang taong ito. Kung gayon ay, bibitan na ako sa aking katungkulan at babalik sa Europa. Kamatayan o kinabukasan! Tulungan! Nakatanggap si Padre Florentino ng isang telegrama. Natakot din si Don Tiburcio de Espanada na siyang tumutukoy na huliin kaya nagmamadaling umalis. Nahulaan ni Padre Florentino si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating itong dugaan. Ano kayang nangyari kay Ginoong Simon?
aking kamatayan sapagkat ako'y uminom ng lason. At ako ay may pagtatapat sa inyo. Ako, si Juan Crisostomo Ibarra. Diyos ko, Sana ako'y mapatawad ng Panginoon. marahil po sapagkat hindi lamang niya nagustuhan ng inyong pamamaraan. Bakit ako lang nalusa dito? Huwag mo siyang paghinanakitan. Gusto ko sana magmampisan. Kawaan sana ng Diyos ang iyong pamilya. Pasensya na. Kung kailangan ko ng sino man sa mundo, ay sana'y luwa ng karagatan. Subalit kung nasa masamang paraan, ay mas mabuting manatili ka na lang sa iyong malamig na libing. Kinuha niya ang kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat para itapon ito. Nakikita niyo ba ang suot ko? Oh, sige. Ano kayang nangyayari kay Ginoong Simon? Piging na lason? Pinasaan ko ang agnos na binigay ng sino kay Simon, bakit kayo namumutla? Yun din ang akala ko. Ayaw kang talagang mag-aaral. Teka, ito na pangiti. Pasok ko ngayon. Makapag-aliw ka ba ng bakasyon? Hindi ba isang pilibustero? Nawaawang na lang. Maraming malulungkot at masasayang alamat ang ilog na ito. Ito ang milagro ng San Nicolas. Bakit kumakulo ang dugo mo sa kanya, Isagani? Hindi ako